Oh, mama. Iyon, yan ngang tunog na yan ang nagpayak sa amay nung Martes. At bago iyon, ipakikita ko muna sa inyo mga pangyayari nung araw na iyon. Nung 27 nga ng madaling araw ay gayak ako'y mag-e-edit. Hindi na nga natuloy at nasakit na ang tiyan ni Mrs. Alauna nga ng madaling araw ay nagagaya ka na kamay. Ari naman mga hospital bag ay ready na, bibit-bitin na laang. Nung isang araw pa rin na ready ni Mrs. At nung ang ako'y nakabihis ay lumabas muna ako. At kailangan ko magtanggal ng snow din sa sasakyan. Nung Lunes nga ay may snowstorm din sa amin. Ay maghapong na snow kaya aray naipon na. Pagkakakapal nga ng snow, binibilisan ko na lang pagtatanggal. At makalipas sa mga ilang minuto ay yan, ready na rin sasakyan. Kukunin ko muna nga yung ibang gamit bago ko pa sasakayin si Mrs. Pinagboots ko na nga din si Mrs. at makapal lang snow sa labas ay baka madulas pa. Inusap na nga lang muna namin si paring DJ at si Maring Abi. Nadini muna sila sa bahay para may kasama si Eloise. Tulog na naman kaya wala na silang kailangan gawin. At nung ready na ang sasakyan, ay karga ko na lahat, ay pinasakay ko na si Mrs. Kaya pa naman daw niya maglakad pero unti-unti nang nasakit. Kaya kailangan nang dalhin sa ospital bago pa sumakit ng tuluyan. Kakapal nga ng snow nung madaling araw na iyon pati sa kalsada. Wala pa nga nadaang plow truck gawa ng walang tigil ang snow nung madaling araw hanggang gabi. At pagkalipas ng mga 20 minutos na pagdadrive ay nakarating na kami din sa ospital. Sa may emergency nga kami dumaan gawa ng sarado na yung main entrance. Dinin na nga kami dumiretso sa labor and birth. Nagdoorbell lang kami diyan at may nagbukas na. At pagdating nga namin sa room, may pinaggaw na si Mrs. Alas 2 na nga ng madaling araw nung kami nakarating din. Nagpa-practice nga kami din ni Mrs. kung anong aming gagawin pagka nahilab. Pag daw may contraction ay ipitin aring sa may bandang baywang para mabawasan ang sakit. Yan, gayaan, para naman matulungan natin si Mrs. sa pagle-labor. Pinaupo nga din siya din sa bulang aray para mabilis bumaba si baby. Alas 3:27 na nga ng umaga, wala pa sa active labor si Mrs. Kaya stay put lang tayo din. At nung alas 4:28 na ng umaga, sobrang sakit na nga daw sabi ni Mrs. Kaya pinipisil ko na rin sa may baywang. Minamasahe ko na din ang likod para ma-relax ng kaunti. At nung alas 6 na nga ng umaga ay nagugutom na daw si Mrs. Kaya ako'y bumili muna din ng breakfast sandwich. Aray sa may ospital pa rin, sakto naman na alas 6 ay bukas na. Kaya ako'y nakabili ng maalmusal at saka kape. Pabalik na nga ako na rin sa room. Binibilisan ko na nga para mapakain ko muna si Mrs. bago mag-push. At syempre kakain na din ako at baka ako pa sa mananlasa at wala pang kain. At sa mga oras na aring ay sobrang sakit na daw. Hindi na nga ako nakapag-video pero mag-aalas 9 nung nanganak si Mrs. Talaga namang sobrang pasasalamat sa Panginoon at ligtas ang aking mag-ina. Normal na ilabas si baby at saka healthy. Talagang tanggal ang pagod at saka puyat nung narinig ang iyak ni Ellie. Ay lalo nung nabuhat ko na. Ay talaga namang walang katumbasang saya. Ay kahit pagod at puyat ay baliwala pagkagarni ang kapalit. Buti na nga lang at nakaligo ako nung gabi. Iba-iba, mabango-bango nung naamoy ni Ellie. Ay kung hindi, ay baka nagligalig na. At nung mag-aalas 12 na nga, ay nilipat na kami din sa aming room. Sakto naman na may rasyon na agad na pagkain, kaya pinakain ko muna si Mrs. Si Ellie naman ay tulog pa, kaya makakakain kami ng ayos din. At nung kinahaponan naman, ay umuwi muna ako. Kumuha lang ako ng pagkain at sinundo ko na din si Eloise. Kasi pagdating sa ospital ay tulog, kaya inintay ko pang magising. Hello? At nung nagising, isinakay ko na sa stroller at nagpunta na kami doon sa room ni baby. What's that, baby? Hello, baby. Is that baby Ellie? Call me baby Ellie. Baby Ellie. Baby Ellie. That's your baby sister. Nakalabas na si Baby Ellie. Yan na si Baby Ellie. Yan na tummy ni Mami. Ayan na yun. Yan na ang baby sister. Family is a blessing we hold dear. God's love is shining crystal clear. In our hearts He plants the seeds, gives us all we truly need. Through the storms and darkened night,